Hanggang sa isang gabi, habang pinapasuso ko ang anak ko, hindi ko sinasadyang may narinig akong bulong mula sa likod ng pader. At sa loob lang ng ilang segundo, ang lahat ng tiwala ko, ang lahat ng akala kong matibay na relasyon at maging ang pagkatao ko ay nagsimulang gumuho. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa luha, kundi tungkol din sa katatagan, paggising at pagpapatawad. Isang paghahanap sa sarili sa gitna ng sunod-sunod na sakit. Kung minsan ka nang nagpasan para sa pamilya, kung kailanman ay nagtiis ka dahil sa pagmamahal sa magulang o sa asawa, marahil ang kwentong ito ay magpapabigat sa iyong damdamin. Pero pakiusap, pakinggan mo hanggang sa huli. Dahil minsan, sa pinakamasakit na sandali, doon natin natatagpuan ang tunay na kahulugan ng payapa. Ako si Maya, 28 anyos, at mahigit 2 buwan pa lang mula nang isilang ko ang panganay ko. Ang buhay naming mag-asawa ay magulo pa, lalo pa't nakatira kami sa bahay ng aking biyenan. Ang akala ko ay magiging tahimik na kanlungan ko. Ang asawa ko, si Marco, ay mabait, tahimik, at medyo mahiyain. Ang biyenan ko? Si Aling Susan ay masungit, habang ang Mang Jose naman, ang biyenan kong lalaki siya ay tahimik, pero ang tingin niya sa akin ay laging matalim, parang iniinspeksyon ako. Ginawa ko ng lahat para maging perpektong manugang, pero mayroon akong laging nararamdamang takot. Noong gabing yon, tulad ng dati, nagising ako dahil sa iyak ng anak ko. 2:30 pa lang ng madaling araw. Dahan-dahan akong bumangon at isinara ang pinto para hindi magising si Marco. Binuhat ko ang anak ko at pinaupo siya sa silya para pasusuhin. Sa liwanag lang ng maliit na nightlight, may narinig akong kakaibang kaluskos sa hallway. Sa una, inakala kong si Aling Susan lang ang nagbabanyo, pero ang tunog ay hindi tulad ng pagakbang. Ito'y parang maingat na pagdulas. Tapos, may narinig akong creak ng pinto na bumubukas. Hindi sa kwarto ko, kundi sa kwarto ng mga binan ko na katabi lang ng pader. Nanatili akong tahimik. Ang anak ko ay patuloy na sumuso, nakapikit, pero ang tainga ko ay nakatuon, parang antenay. Isang boses ang narinig ko, mahina pero malinaw. Gising pang bata. Hintayin natin siyang makatulog bago tayo kumilos. Ayusin natin to. Huwag nating hayaang magduda siya. Kinilabutan ako. Boses yon ni Mang Jose. Pero sino ang kausap niya? Anong aayusin? Sino ang siya na hindi dapat magduda? Ako ba? Napahinto ang hininga ko, pakiramdam ko, nanigas ang dugo ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, nanginginig ang mga kamay at paa ko. Tumingin ako sa anak ko, katutulog lang matapos sumuso. Mabilis ko siyang inilapag sa crib at idinikit ko ang tainga ko sa pinto. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang boses ng pangalawang tao, mahina rin. Dapat linisin ng maigi, walang iwan ng bakas. Kailangan maging matagumpay ito, maliwanag. Muntik na akong mapasigaw. Boses yon ni Aling Susan. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Anong pinaplano ng mga binan ko sa gitna ng gabi? Parang may pinag-uusapan silang lihim, may balak na gawin sa likod ko. Ang 2 tao na tinatawag kong tatay at nanay, na kasama ko sa iisang bahay, ay nag-uusap tungkol sa pag-aayos ng isang bagay at bakit sila nag-aalalang marinig ko. Wala na akong narinig pagkatapos niyan. Nakasarado na ang pinto nila at ang bahay ay bumalik sa katahimikan. Hindi na ako makatulog. Nakadilat ako sa dilim, ang isip ko ay puno ng sari-saring hinala. Ang salita ni Mang Jose ay umalingaw-ngaw sa tainga ko, parang martilyo na paulit-ulit na tumatama. Gising pang bata, hintayin natin siyang makatulog bago tayo kumilos. Ako ba ang bata na yon? Naalala ko ang mga pagkakataong tinititigan ako ni Aling Susan tuwing kausap ko ang nanay ko sa telepono. Naalala ko ang tingin ni Mang Jose tuwing lalabas ako ng kwarto. Ang mga pagkakataong nakita ko silang nagsara ng pinto at nagbulungan at bigla silang tumigil pagdaan ko. Hindi ako type na magduda, pero sa pagkakataong ito, talagang hindi ako mapakali. Nang magsimulang lumiwanag, nagkunyari akong tulog, pero nakadilat ang mga mata ko. Nakita kong may dinala si Aling Susan
na isang mangkok ng lugaw sa kwarto ko. Sabi niya goto daw para lumakas ako. Pero nagtataka ako. Mula nang manganak ako, hindi pa siya nagluto ng espesyal para sa akin. Kadalasan, inuutusan niya lang akong kumain ng tira-tira mula sa hapunan. Bakit bigla siyang naging mabait na yon? Tiningnan ko ang lugaw at pagkatapos, siya, sinubukan kong itago ang pagdududa ko. Pero nakatayo siya doon at naghihintay na kainin ko. Napalunok ako, nanginginig kong kinuha ang kutsara at nagkunywari akong sumubo. Pagkatapos, umirap ako. Nay, sobrang alat po. Hindi ko po kaya. Sumimangot siya at nagalit. Alat? Tama lang ang timpla ko. Kainin mo na para lumakas ka at makapag-alaga sa bata. Huwag kang humilata dyan. Sinong mag-aasikaso? Tumanggo ako. Opo, Nay. Pagkatapos, ginamit ko ang pagpapasuso bilang dahilan at patagong itinapon ng lugaw sa lababo. Tanghaling yon, inayos ko ang aking mga gamit. Isang maliit na bag lang, mga damit ng bata, at kaunting pera na itinago ko sa lalagyan ng diapers. Nag-text ako sa nanay ko. Nay, sunduin mo po kami mamaya. Pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Alam ko, kung mananatili ako rito, baka may masamang mangyari sa amin ng anak ko. Walang nakakaalam. Dahil kapag may masamang balak ang tao, lahat ay posible. Naghintay ako hanggang gabi nang matulog na ang lahat. Nagkunwari akong masama ang pakiramdam at sinabing huwag buksan ang ilaw. Sa dilim, dahan-dahan akong bumangon, binuhat ang anak ko at binuksan ang pinto. Ang tunog ng mga paa ko ay nalunod sa tunog ng mga kulisap sa labas. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang panginginig ng mga kamay ko. Pero paglabas ko pa lang ng pinto, narinig ko ang boses ni Mang Jose sa likod ko. Saan ka pupunta, Maya? Nanigas ako, halos hindi makatayo. Nanginginig ang mga kamay ko habang yakapang anak ko. Nakatayo lang ako sa may pintuan, nanginginig ang mga paa ko. Sa bisig ko, mahimbing na natutulog ang anak ko, ang hininga niya ay parang bulong sa dibdib ko na nagpapadagdag sa takot ko. Ang boses ni Mang Jose ay parang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kapayapaang pinagsisikapan kong itatag. Saan ka pupunta, Maya? Dahan-dahan akong dumingon na parang bawat galaw ay dapat timbangin. Ang ilaw mula sa sala ay tumama sa mukha niya. Nakatayo siya doon, nakasuot ng pang-itaas na may mahabang manggas at nakasukbit sa balikat niya ang pamilyar niyang panyo. Ang tingin niya ay hindi galit, hindi rin malumanay, kundi isang tingin na mahirap ipaliwanag. Parang nagdududa, nag-iimbestiga, tulad ng pagtingin sa isang nagkasala. Napalunok ako, pilit kong pinanatiling normal ang boses ko. Tay, masyadong mainit ang bata at masikip po rito. Kaya binubuhat ko po siya sa lanai para magpalamig ng sandali. Baka maging irritable po. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lang siyang tumango. Pero malinaw kong nakita ang mata niya na sumuyap sa maliit na sling bag na nakasabit sa balikat ko. Alam kong hindi siya naniniwala. Sa gitna ng gabi, ilalabas ang bata sa labas. Medyo kumunot ang noo niya. Ngiti ako, pilit na pinapakalma siya. Opo, masikip din po ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Laging nagigising para pasusuhin ang bata. Kailangan ko lang huminga ng kaunti bago ako matulog ulit. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Maingat naman po ako. Hindi na siya nagtanong, pero hindi siya umalis. Nakatayo lang siya doon, humaharang sa daan. Parang isang malaking anino na nagpabigat sa dibdib ko. Marco! Marco! Tay! Boses ni Aling Susan ang narinig mula sa kwarto. Apo, pakipatay mo na yung electric stove. Nakalimutan mo raw pinainit mo yung gatas. Nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi niya inaalis ang tingin niya. Tapos tumango siya ng bahagya. Oh, sige, umuwi ka agad ha. Delikado sa labas sa gabi.
Sumagot ako ng mahina at mabilis na tumalikod, lumabas sa lanay. Hindi ako naglakas loob na lumayo. Umupo ako sa kahoy na silya sa tabi ng pader, mahigpit na niyakap ang anak ko, na parang may aagaw sa kanya mula sa akin. Wala pang 2 minuto, narinig ko ang pagsara ng pinto nila. Alam kong pumasok na siya, pero hindi ako nagmadali. Umupo pa ako ng 10 minuto, 15 minuto, tapos dahan-dahan kong binuhat ang anak ko at lumabas sa likod ng bakuran. Alam kong walang kandado doon dahil minsan niyang ipinakiusap sa akin na kumuha ng gulay doon. Napakalamig ng hangin sa gabi. Naninghinig ako, naglalakad, at nagdadasal na walang makakita sa akin. Pagdating ko sa dulo ng kalsada, may motorsiklo na huminto. Si nanay ko. Mabilis akong lumapit, nagbukas ng bibig, pero walang lumabas na salita. Ang luha ko lang ang dumadaloy. Aba, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba nilalagnat ang bata? Nag-alala ang nanay ko. Umiling lang ako at mabilis na sumakay sa motorsiklo. Ang anak ko ay mahimbing pa ring natutulog. Mabilis kaming umalis sa maliit na kalsada na iyon na parang may tinatakasan. Lumingon ako at nakita kong umilaw ang second floor. Siguro may nakakaalam na umalis na ako. Pagdating namin sa bahay ng nanay ko, hinihingal pa rin ako. Pinainom niya ako ng maligamgam na tubig, pero hindi ako makainom. Umupo lang ako doon, yakap ang anak ko, nanginginig ang mga kamay ko. Ano bang nangyari sa bahay ng asawa mo, Maya? Umupo ang nanay ko sa tabi ko. Tiningnan ko siya at parang gumuho ang mundo ko. Nay, may narinig po akong kakaibang pinag-uusapan ng mga binan ko. Sa gitna ng gabi habang pinapasuso ko ang bata, narinig kong sinabi ni Mang Jose na hintayin akong makatulog bago sila kumilos. Naayusin daw nila para hindi ako magduda. Tapos, sinabi pa ni Aling Susan na kailangan nilang linisin ng maigi. Walang iiwan ng bakas. Naririnig mo ba, Nay? Bakit sila nagsasalita ng ganyan? Baka gusto nila akong saktan, Nay? Nagulat ang nanay ko. Hinawakan niya ang kamay ko ng maigpit. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng dinig? Umiling ako. Sigurado po ako. Napakalinaw ng sinabi nila. Tapos, nagdala pa si Aling Susan ng lugaw at pinilit akong kumain kahit kailan hindi niya ginawa yon. Nay, hindi po ito maganda. Pero wag ka munang magpanik. Baka may iba silang pinag-uusapan na hindi mo lang naintindihan. Tumayo ako. Pero Nay, paano kung manatili ako at may mangyaring masama sa akin? Hindi ko kayang isugal yon. Kaya ko ang sakit, pero hindi ang anak ko. Tumango ang nanay ko. Nag-aalala ang tingin niya. Sige, manatili ka muna rito sa akin ng ilang araw. Kakausapin ko ang tatay mo. Kung magtanong ang mga binan mo, sasabihin kong masama ang pakiramdam mo at nagpapagaling ka lang. Niyakap ko ng mahigpit ang nanay ko. Parang isang taong nakaligtas mula sa kamatayan. Ang isip ko ay magulo. Takot, pagdududa, sakit at galit. Kinabukasan habang pinapatulog ko ang anak ko, nagring ang telepono, si Marco. Hindi ko sinagot, pero pagkatapos ng ilang segundo, may text siyang dumating. Nasaan ka? Sabi ni nanay umalis ka at binuhat mo ang bata sa gabi. Anong nangyayari? Tiningnan ko ang text at nag-reply. Kailangan ko ng pahinga ng ilang araw. Huwag ka nang magtanong pa. Pagod ako. Wala pang 1 minuto, nag-ring ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Mang Jose. Hinigpitan ko ang hawak ko sa telepono. Malakas ang tibok ng puso ko. Hindi ako naglakas loob na sagutin. May text siyang dumating. Umuwi ka na. May kailangan tayong pag-usapan. Anong ibig mong sabihin sa pag-alis mo ng ganyan? Natakot ako. Talagang natakot. Pero sa sandaling yon, pumasok ang nanay ko, may hawak na papel. Umupo siya sa tabi ko, mahina ang boses niya. Kinukuha ko lang ang mga damit mo sa bag na dinala mo. May nahanap ako.
Tiningnan ko ang papel. Isang yellow paper na may red stamp, gusot na. Kinuha ko at binasa ang bawat linya. Notice of foreclosure on mortgage property. Ang pangalan, Jose L. Reyes. Mang Jose ko. Ang ari-arian. Ang bahay na tinitirhan namin. Ang deadline, 7 araw mula sa araw ng pag-issue. Tumingala ako sa nanay ko, nauutal. Ano to, Nay? Kukunin ng bangko ang bahay? Tumango ang nanay ko. Gulat na gulat ang mga mata niya. Maya, baka nag-aalala sila na malaman mo kaya... Hinigpitan ko ang mga kamay ko. Pinawisan ako ng malamig. Nagsisimula pa lang ang lahat. Napatulala ako sa notice of foreclosure sa kamay ko. Kahit hindi ako abogado o tagabangko, alam kong nasa bingit ng pagkawala ng bahay ang pamilya ng asawa ko. Nangiinig akong nagtanong sa nanay ko. Nay, bakit hindi ko po narinig na pinag-uusapan to ng kahit sino sa bahay nila? Umiling ang nanay ko, hindi niya inaalis ang tingin niya sa papel. Baka sinubukan nilang itago. Ang mga tao ay masyadong mapagmalaki, anak. Baka isinangla ng tatay mo ang bahay para umutang. At ngayon, due date na. At hindi nila mabayaran. Kaya nagbigay ng notice ang bangko. Naalala ko ang tingin ng mga biyenan ko noong gabing yon. Ang kanilang mga nakatagong salita. Akala ko pinaplano nilang saktan ako. Pero ngayon, baka nagkamali ako ng intindi. Baka ang ayusin natin to, huwag nating hayaang magduda siya, ay tungkol sa pagpaplano nilang tumakas sa utang. Tumahimik ako. Ang pagkalito ay nagbabago sa lahat sa isip ko. Sa sandaling yon, may nagring sa gate. Tiningnan ko ang orasan. Halos 6:00 na ng gabi. Lumabas ang nanay ko para magbukas. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik siya na may inis sa muka. Si Marco, humingi ng pahintulot na kausapin ka. Nagalinlangan ako. Kakausapin ko ba siya o hindi? Hindi pa ako handa, pero alam kong hindi ko siya kayang iwasan habang buhay. Tumango ako ng mahina. Pumasok si Marco, halatang nangayayat, gusot ang damit, may maitim na bilog sa ilalim ng mata, at nangiinig ang hawak niya sa telepono. Tiningnan niya ako ng matagunal bago magsalita. Pwede ba tayong mag-usap ng kaming dalawa lang? Tiningnan ako ng nanay ko. Tumango ako. Tumayo ang nanay ko at tumasok sa loob. Iniwan kaming mag-asawa na nakaupo sa lumang kahoy na silya. Yakap ko pa rin ang anak ko. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya, na parang ang pagtingin sa kanya ang paraan ko para kumalma. Bumuntong hininga si Marco at nagsalita. May narinig ka na? Hindi ako sumagot ng direkta, kundi inabot ko sa kanya ang foreclosure notice. Kinuha niya ito. Nanlaki ang mga mata at namutla ang mukha niya. Bakit nasa iyo ito? Nahanap ko sa bag ng mga gamit na dinala ko mula sa bahay niyo. Hinigpitan ni Marco ang pagkakahawak sa papel. Tahimik siyang ngumiti. Pagkatapos, tumingala siya at tumingin sa akin. Narinig mo ang pinag-uusapan ni nanay at tatay nung isang gabi, hindi ba? Tumango ako. Bumuntong hininga siya. Nagkamali ka ng intindi, Maya. Tumingala ako sa kanya, lumuluha. Kung ganon, sabihin mo sa akin, nasaan ang pagkakamali ko? Yumuko siya na parang may mabigat siyang pasan. May utang, talaga ang pamilya ko. Umutang si tatay sa bangko ng mahigit 2 milyong piso para mamuhunan sa pag-aalaga ng mga baka. Akala namin kikita, pero dahil sa mga sakit at krisis, hindi namin naibenta ang mga baka. Nayon nag-issue na ng notice ang bangko. Kung hindi namin mabayaran sa loob ng 7 araw, kukunin na ang bahay. Napalunok ako. Bakit hindi niyo sinabi agad? Bakit mo tinago sa akin? Dahil natatakot ako. Natatakot akong mag-alala ka. Natatakot akong malaman ng nanay mo at hamakin ang pamilya ko. Tinago rin sa akin ni nanay at tatay ito. Nalaman ko lang nang dumating ang notice. Nagtanong ako ng matindi at sinabi nilang may solusyon na sila. Nanginig ako. Anong solusyon? Tiningnan ako ni Marco at sinabi ang isang bagay na ikinabigla ako. Ibenta ang motor ko. Umutang ng kaunti sa 5 ses at ibenta ang bahay na nakapangalan sa nanay mo. Gulat na gulat ako. Ano? Nauutal siya.
Ang ibig kong sabihin, may bahay ang nanay mo sa probinsya na hindi naman niya tinitirhan. Kung makikiusap tayo sa kanya na isanlay ito para sa amin, magkakaroon ng pamilya namin ng pera para bayaran ang bangko. Tumayo ako. Marco, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Bahay ng nanay ko. Ang tanging ari-arian niya. Paano mo nasabi yan? Yumuko siya. Nanginginig ang boses niya. Alam kong malaki ang kasalanan ko, pero wala na akong maisip, Maya. Kung mawawala ang bahay, wala nang matutuluyan sina nanay at tatay. Isipin mo, umalis ka ng ganyan. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Si nanay ay umiiyak maghapon, at si tatay ay nagkukulong sa kwarto, ayaw kumain. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa dumugo. Magulo ang isip ko. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Sa gitna ng gabi, narinig kong nagpaplano ng kung anong masama ang dalawang matatanda. At pinilit nila akong kumain ng lugaw nang hindi ko alam kung anong balak nila. Hindi ba ako dapat tumakas? Uupo lang ba ako at maghihintay? Natahimik si Marco at tumanggo. Pasensya na, kasalanan ko. Gulong-gulo rin ako. Pero pwede ka bang bumalik sa akin? Bumalik ka para pag-usapan natin ito. Hindi ko na kayang mag-isa. Tiningnan ko siya. Isang mabait pero mahinang lalaki. Nung magkasintahan pa kami, akala ko ang pagiging tahimik niya ay pagiging tapat. Pero ngayon, sa harap ng problema, ang tanging alam niya ay yumuko at humingi ng tulong sa asawa. Hindi ako sumagot agad. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko at biglang may isang tanong ang sumagi sa isip ko. Kung babalik ako, sino ang uunahin kong protektahan? Ang pamilya ng asawa ko o ang sarili kong anak? Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Nagsimulang umulin ng mahina sa labas. Tiningnan ko ang anak kong mahimbing na natutulog, mabigat ang dibdib ko. Kumatok ang nanay ko, pumasok at umupo sa tabi ko, mahinahon ang boses niya. Narinig ko ang lahat. Anong balak mo? Bumuntong hininga ako. Hindi ko alam. Kung babalik ako, mag-aalala ako. Kung mananatili ako rito, hindi rin ako mapapakali. Sa ganitong sitwasyon, ayokong maging pasanin ng kahit sino. Hinawakan ng nanay ko ang kamay ko. Kung ganon, hayaan mong ako ang kumilos. Tiningnan ko siya, nanlaki ang mga mata ko. Anong gagawin mo? Kinikindatan niya ako. Mahina siyang ngumiti. Pupunta ako sa bahay ng biyenan mo. Kakausapin ko sila ng sarilinan para malaman kung ano talaga ang balak nila. At sasabihin ko sa kanila na ang anak ko ay hindi gagamitin. Kinabukasan, katatapos ko lang pasusuyin ng anak ko nang pumasok ang nanay ko. May hawak siyang maliit na bag. Sa loob ay isang notebook at ilang photocopies. Umupo siya sa gilid ng kama. Kalmado ang boses. Handa na ako. Mamayang tanghali, pupunta ako sa bahay ng biyenan mo. Nagulat ako. Nay, anong sasabihin mo sa kanila? Tiningnan niya ako. Naging seryoso ang tingin niya. Sinabi niya ng malinaw at matatag. Hindi ako pupunta doon para makipag-away. Pero hindi ko hahayaang pilitin kang pasanin ang utang na hindi mo naman ginawa. At lalong hindi ko hahayaang gamitin ang pagiging mabait mo. Kinagat ko ang labi ko. Walang masabi. Alam kong mainitin ang ulo ng nanay ko, pero matatag din siya. Gagawin niyang sinabi niya. Kailanman ay hindi ko siya nakitang ganoon kadesidido. Balak ko siyang pigilan, pero wala akong lakas ng loob. Dahil gusto ko ring maging malinaw ang lahat. Bandang 11:00 ng umaga, dumating ang nanay ko sa gate ng bahay ng mga biyenan ko. Hindi ako sumama, pero hindi ako mapakali. Nakasuo siya ng salakot. May lumang barotsaya pero malinis. May hawak siyang bag at matatag ang tingin niya. Si Aling Susan ang nagbukas ng pinto. Pagkakita niya sa nanay ko, sumimangot siya. Anong ginagawa mo rito? Hindi na nagpaligoy-ligoy ang nanay ko. Dumating ako para mag-usap ng malinaw. Pwede ba akong pumasok? Sandaling natigilan si Aling Susan at pagkatapos ay padabog siyang nagbukas ng pinto. Nasa loob lang si Aling Susan at si Mang Jose. Wala si Marco. Umupo silang dalawa sa kahoy na silya. Tahimik na nakatingin sa nanay ko na humila ng silya at umupo.
Prangka siyang nagsalita. Ayaw kong magpaligoy-ligoy. Ang anak ko, binuhat ang apo ko. Umuwi rito sa gabi, nanginginig at umiiyak. Sabi niya, may narinig daw siyang pinag-uusapan ninyong mag-asawa na may kinalaman sa apo ko. Nagduda siya, natakot. Pero ang pinakakinagagalit ko ay ang pagtatago ninyo ng utang at ang paghahanap ng paraan para ipahiwatig sa anak ko o maging sa akin na isanla ang bahay namin. Sa tingin niyo ba, tama yon? Bumuntong hininga si Mang Jose. Kalmado pa rin ang boses niya. Nagkamali ka ng intindi. Hindi namin pinilit si Maya na gumawa ng kahit ano. Umalis siya ng walang paalam at hindi pa kami nakakapagtanong. Sumingit si Aling Susan, maasim ang boses. Masyado siyang sensitibo. Dahil lang sa ganyan, umalis na kasama ang bata. Kung ganyan kahina ang anak mo, paano siya mabubuhay? Napangiti ang nanay ko, pero malamig ang ngiti. Mahina? Sige. Subukan mong pakinggan ulit ang pag-uusap ninyo noong gabing yon. Kung hindi umalis ang anak ko noon, ligtas kaya siya ngayon at kaya ka panganak niya. Namula ang mukha ni Aling Susan. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko ang totoo dahil malinaw na narinig ng anak ko. Hintayin siyang matulog bago kumilos at ayusin ng maigi. Iyan ang mga salita nyo, hindi ko imbento. Kinuyom ni Mang Jose ang mata niya. Ang ibig mo bang sabihin, may masamang balak kami sa anak mo? Tumango ang nanay ko. Oo, sa una inisip niya rin yan. Pero pagkakita niya sa foreclosure notice sa mga gamit niya, naintindihan niya na naghahanap kayo ng paraan para umalis at tumakas sa utang. At kung ganoon, huwag ninyong isali ang anak ko. Ang tensyon sa bahay ay parang isang guitar string. Hinampas ni Aling Susan ang mesa. Wala kaming ginawang masama sa anak mo. Manugang siya, asawa ni Marco. Hindi ba pwedeng humingi ng tulong ang pamilya sa gitna ng problema? Nanatiling kalmado ang boses ng nanay ko. Ang paghingi ng tulong ay iba sa paglalagay sa anak ko sa sitwasyon na pinipilit siyang tumulong. Hindi kami mayaman, pero ang bahay at lupa namin ay manapan ng aming mga ninuno. Hindi ko hahayaang gamitin ninyo ang pagiging manugang niya para pilitin ang anak ko na tubusin ang utang ninyo. Hindi nyo pwedeng sirain ang buhay ninyo at hayaang iba ang mapasan. Tumigas ang boses ni Mang Jose. Kaya ang ibig mong sabihin, hindi ka tutulong? Tama. Matatag na sagot ng nanay ko. Hindi kami mayaman, pero hinding-hindi ko hahayaang gamitin ang anak ko. Kung may respeto pa kayo sa amin bilang magbalae, lutasin nyo muna ang problema nyo bago umasa ng tulong sa iba. Namutla si Aling Susan sa galit at natahimik si Mang Jose. Sa sandaling iyon, naniniwala akong naintindihan nila na hindi madaling takutin ang nanay ko. Tumayo ang nanay ko at inayos ang salakot niya. Hindi babalik ang anak ko sa bahay na ito hanggat hindi nalilinaw ang lahat. At kung magtatangka pa kayong pilitin siya, huwag niyo akong sisihin kung gagawin ko itong malaking issue. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya at umalis. Iniwan ang dalawang tao na gulat, galit at walang magawa. Pag-uwi sa bahay, hindi nagkwento ng marami ang nanay ko. Hinaplos niya lang ang ulo ko at sinabing, manatili ka rito ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Alagaan mo lang ang bata ng maigi. Ako na ang bahala sa labas. Naluha ako. Matagal na panahon na mula nang maramdaman kong may nagpoprotekta sa akin. Dati inakala kong ang pagiging manugang ay kailangan magtiis, maging kalmado at manahimik. Pero ngayon, naintindihan ko na kung hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko, walang gagawa nito para sa akin. Nang gabing iyon, nag-text si Marco. Alam ko ang papunta ni nanay mo. Nagdesisyon ka na, hindi ba? Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa tahimik ako, kundi dahil kailangan ko ng oras para sa sarili ko, sa anak ko, at sa kanya, ang asawa na. Walang lakas ng loob na maging sandalan. Pero hindi ko inasahan na pagkatapos lang ng 3 araw, biglang dumating si Aling Susan sa bahay namin. May dalang maleta at isang offer na ikinagulat naming lahat. Tanghalin yon, katatapos lang umulan ng maghahanda ang nanay ko ng hapunan nang may malakas na katok sa gate. Pinapatulog ko ang anak ko nang tumakbo ang nanay ko para magbukas at biglang tumaas ang boses niya.
Anong ginagawa mo rito ulit? Namutla ako. Hula ko kung sino ang dumating. Lumabas ako at tama ang hinala ko. Nakatayo dun si Aling Susan. Basa pa ang raincoat niya, may hila siyang mabigat na maleta. Ang mukha niya ay hindi na ang dating maasim, kundi mukha siyang pagod. May malalim na bilog sa ilalim ng mata at naminghinig ang mga paa niya dahil sa lamig o dahil sa pagka-disappoint. Nagulat ako. Nay, bakit po kayo... Hindi siya sumagot ng direkta, kundi sa isang boses na parang naiiyak. Wala na akong pupuntahan. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang sinabi niya nang humarang ang nanay ko. Bakit ka pumunta rito? Nilinaw ko na nung nakaraan, wala nang kinalaman ang anak ko sa problema niyo. Tiningnan ni Aling Susan ang nanay ko. Mahigpit na nakahawak ang dalawang kamay niya sa handle ng maleta. Pilit na nilulunok ang galit, pero wala na siyang lakas para makipag-away. Alam kong galit ka sa akin. Wala akong karapatang pumunta rito. Pero hindi ako pumunta rito para humingi ng titulo ng lupa. At hindi rin ako pumunta rito para pilitin si Maya na bumalik. Ako, humihingi lang ako ng matutuluyan ng ilang araw. Sumimangot ang nanay ko. Hindi pa siya nakakapag-react nang pabagsak na binitawan ni Aling Susan ang maleta sa semento. Nanginhinig ang kamay niya. Sinira na ang bahay namin. Kaninang umaga, dumating ang bangko. Nagdikit sila ng notis sa pinto. Nag-away si Mang Jose at inatake siya sa puso kaya dinala siya sa emergency room. Si Marco ay humihingi ng tulong kung kani-kanino, pero walang nagpapahiram. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tinawagan ko ang mga tita niya, pero pinatay nila ang telepono. Sabi nila, sariling problema ko raw. Natahimik ako. Hindi ko inasahan na ganito kabilis mangyayari ang lahat. Napatigilan din ang nanay ko. Pumuntong hininga siya at nagsabi, "Pumasok ka." Pero nagbabala siya. Pero tandaan mo, dito, walang magpapasa ng problema ng iba. Nang gabing yon, kumain si Aling Susan ng tahimik. Wala na siyang reklamo, wala nang pang-aasar. Kumain lang siya ng ilang subo ng kanin at binitiwan ang chopstick. Parang pagod na pagod ang katawan niya. Katatapos ko lang patulugin ang anak ko. Umupo ako sa harap niya, puno ng halo-halong emosyon. Nay, anong balak niyo? Mahina akong tanong. Tiningnan ako ni Aling Susan. Namumula ang mga mata niya. Ano pa ba ang balak ko? Wala na kaming bahay. Ang tatay mo ay nasa ospital. Wala kaming sapat na pera para sa formal admission. Kinailangan naming umutang sa 5 ses para lang mabayaran ang 6,000 piso. Tumawag sa akin si Marco, umiiyak, at humihingi ng tulong sa pamilya mo, pero hindi ko ginawa. Kinagat ko ang labi ko, galit at awa ang nararamdaman ko. Si Marco, ang mahinang lalaki na inaasahan kong maging sandalan ko, ay humihingi na ngayon ng tulong sa akin para alagaan ang mga magulang niya. Hindi pa po ako pwedeng umuwi, Nay. Sinabi ko ng totoo, hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan kong protektahan ang anak ko. Natatakot akong gumalik na hindi pa malinaw ang lahat at magdusa kaming mag-ina. Tumango si Aling Susan. Hindi kita pinipilit, pero gusto kong humingi ng tawad. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang salitang iyon sa kanya. Humihingi ako ng tawad dahil laging masyado akong mahigpit sa'yo. May kung ilam daw ti fai chiudeng, fai bet hising zong yu ngay siya. Pero ngayon, naintindihan ko na. Ang manugang ay hindi punching bag ng lahat. At lalong hindi siya shield na gagamitin ng pamilya kapag wala na silang iba. Umiyak siya. Humihingi ako ng tawad dahil pinatakbo kita kasama ang bata sa gabi. Ang pinag-uusapan namin nung gabing yon ay tungkol sa pagpaplanong umalis. Balak kong ibenta ang mga alahas ko, mag-ipon ng pera at tumira muna sa Cebu sa isang kakilala sa loob ng ilang taon. Pero natatakot kaming mahuli, kaya sinabi naming magbulungan. Hindi ko inasahan na maririnig mo at iisipin mong may masama kaming balak sa'yo. Yumuko ako, umiiyak. Talaga pong natakot ako. Hindi ko na po alam kung sino ang pamilya ko. Hinawakan ni Aling Susan ang kamay ko. Ang kanyang kamay ay payat, magaspang, pero mainit.
Wala na akong iba, Maya. Kung mahal mo pa ang asawa mo, bigyan mo siya ng pagkakataon. Tumingala ako sa kanya, pero bago pa ako makapagsalita, pumasok ang nanay ko. Malamig ang boses niya. Ang pagmamahal ay may hangganan. Sapat na ang pagtitiis ng anak ko. Ano pa ba ang ginawa ni Marco para maging karapat-dapat sa isang pagkakataon? Tumayo si Aling Susan, yumuko sa nanay ko. Alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Isang lihim na itinago ko sa loob ng mahigit 10 taon. Kumunot ang noo ng nanay ko. Ano pa ba ang balak mong gawin? Wala. Gusto ko lang sabihin ang tungkol sa bata na dinadala ni Maya noon. Sa totoo lang, gusto ko siyang mawala. Nagulat ako, nanigas ang katawan ko. Nay, anong sinasabi mo? Lumingon sa akin si Aling Susan, dumadaloy ang luha. Nang bagong buntis ka pa lang alam ko, pero itinago ko. Naglagay ako ng gamot sa orange juice na ininom mo. Gusto kong makunan ka. Anong sinabi mo? Tumayo ako, parang sasabog ang puso ko. Nagkamali ako, nagsisisi ako. Pero noon, naisip ko, isa kang pabigat. Wala kaming pera at ayaw ko pang may dagdag na bibig na pakakainin. Tanga ako, masama ako, pero hindi naapektuhan ng bata. Kaya pakiramdam ko, may utang na loob ako sa'yo. Sa loob ng 2 taon, nanatili akong tahimik dahil natatakot akong kamuhian mo ako. Pero ngayon, hindi ako pwedeng mamatay nang hindi ito sinasabi. Napaupo ako. Ang anak ko, muntik nang hindi isilang dahil sa sarili niyang lola. Lumapit ang nanay ko at tinulungan akong tumayo. Maya, magpahinga ka muna sa kwarto. Hayaan mong ako ang kumausap sa babaeng ito. Wala na akong narinig pa. Walang malay akong umakyat sa kwarto, niyakap ang anak ko, na parang may aagaw sa kanya. Isang tanong ang umikot sa isip ko. Sapat ba ang pagpapatawad para burahin ang sakit? Maghapon, wala akong masabi. Umupo lang ako sa kwarto, yakap ang anak ko, pakiramdam ko. Nakaligtas lang ako sa isang aksidente. Ang isip ko ay paikot-ikot, malakas ang tibok ng puso ko. Ang pag-amin ni Aling Susan ay paulit-ulit na umikot sa isip ko. Parang isang pelikula na hindi mapigilan. Naglagay ako ng gamot sa orange juice na ininom mo. Gusto kong makunan ka. Hindi ko inasahan na magiging bida ako sa ganong kapait na trahedya ng pamilya. Pumasok ang nanay ko. Ang mukha niya ay parang bato. Wala siyang sinabi. Inilagay lang niya ang isang baso ng tubig sa tabi ng kama at umupo sa gilid ng matres. Hinawakan ang kamay ko. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ng dahan-dahan. Maya, pwede kang magalit, pwede kang masaktan, pero huwag mong hayaang gawin kang mapait ng masamang tao. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap, kundi pagpapagaan ng loob. Sa huli, isa ka ng ina, at ang batang ito ay mas nangangailangan na maging matatag ka ngayon. Natahimik ako. Tama ang nanay ko. Isa na akong ina. Hindi ako pwedeng maging mahina habang buhay. Gumabi, at ang bahay ay naging tahimik. Humingi ng pahintulot si Aling Susan na matulog sa likod ng bahay. Sabi niya, ayaw niyang may mag-asikaso sa kanya. Kailangan lang niya ng matutulugan. Pumayag ang nanay ko, pero wala nga siyang sinabing iba. Humiga ako sa tabi ng anak ko. Pinapahinga siya. Magulo pa rin ang loob ko. Nang balak kong humarap, nahawakan ng kamay ko ang isang bagay sa ilalim ng unan. Isang envelope. Binuksan ko, at ito ay isang sulat kamay ni Marco. Ang sulat ay magulo, parang isinulat ng nagmamadali. Maya, alam kong hindi mo sasagutin ang mga text ko. Kaya ipinadala ko ang sulat na ito sa tulong ni nanay. Kung nabasa mo ito, ibig sabihin, dumating na si nanay. At alam kong baka hindi mo na mapatawad si nanay o maging ako. Humihingi ako ng tawad. Ang lahat ng pasan mo ay dapat sana ay sa akin. Pero mahina ako, Maya. Nang malaman kong sinaktan ni nanay ang bata noon, hindi ko nagawang magsalita. Dahil natakot akong iwan mo ako habang buhay. Mali ang pagtago ko.
Pero tuwing nakikita ko ang anak natin, pakiramdam ko, ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Alam kong masakit, pero kung may kaunti ka pang tiwala sa pamilya, pakiusap, panatilihin mo yon. Hindi para sa akin, kundi para sa anak natin. Para hindi siya lumaking may galit. Nagdesisyon na ako. Ibebenta ko ang motor ko, magre-resign sa trabaho, at magtatrabaho bilang kargador sa Cebu. Magpapadala ng barya-barya. Hindi na ako tatakas. Pakiusap, huwag mo lang isara ang pinto sa mga magulang ko. Marami silang pagkakamali, pero wala na silang iba kundi kami at ikaw. Kahit anong piliin mo, ako pa rin ang mapapasakit. Marco. Paulit-ulit ko itong binasa. Bumagsak ang luha ko sa papel. Ang asawa ko, ang lalaking akala ko ay mananatiling mahina, sa unang pagkakataon sa buhay niya, naglakas loob na magpasan. Marahil, ang lahat ng kaguluhan na ito ay nagtulak sa kanya sa gilid at napilitan siyang maging matatag. Hindi ako pwedeng magpatawad agad, pero nararamdaman kong nagbabago siya at kahit hindi sapat, nakita ko ang sinseridad sa kanya. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga sa dati. Tulog pa ang nanay ko, habang si Aling Susan ay abala sa maliit na kusina sa likod. Narinig ko ang kalansing ng mga plato at ang amoy ng mainit na lugaw ay kumalat sa bahay. Pagkatapos, dinala niya ang isang mangkok ng lugaw sa kwarto ko. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako pinilit kumain at hindi rin siya nakiusap. Dahan-dahan niya ito inilapag sa mesa, tahimik na umupo sa gilid ng kama at hinaplos ang ulo ng apo niya. Tiningnan ko siya. Seryoso ang boses ko. Nay, bakit mo po ginawa yun sa akin? Tumingala siya. Namumula ang mga mata niya pero hindi siya umiwas ng tingin. Nakunan din ako noon. Napakasakit nung panahong yon. Nagalit ako sa Diyos, nagalit ako sa tao. Nang malaman kong buntis ka, nainggit ako. Naging makasarili ako, nabubulagan. Pero pagkatapos kong malaman na nailigtas ang bata, hindi na ako nakatulog. Nagkamali ako, nagkamali habang buhay. Pero wala na akong magagawa para ayusin. Nagpatuloy siya, nanginginig ang boses. Kung hindi mo ako mapatawad, naiintindihan ko. Pero hayaan mong lumaki ang bata sa isang pamilya na walang galit. Sapat na ang paghihirap ko. Ayaw kong tahakin ng apo ko ang daang yon. Tumanggo ako ng bahagya, hindi pagpapatawad, pero pinili kong wag ng magalit. Kailangan kong maging payapa para mapalaki ang anak ko, para mabuhay, at para hindi malunod sa galit. Tanghaling yon, binuhat ko ang anak ko na si Isagani at umupo ako sa lanay para magpalamig. Ang sikat ng araw ay hindi na kasing init, malumanay, na parang walang bagyo ang nangyari. Umupo ang nanay ko sa tabi ko, tahimik sa sandali at pagkatapos ay nagtanong, "Anong balak mo?" Tumingin ako sa malayo, mahina akong nagsalita. Hindi ko pa alam, pero siguro bibigyan ko si Marco ng isang pagkakataon. Pero hindi pa siguro ito ang tamang oras para bumalik sa bahay nila. Tumanggo ang nanay ko. Tama, ang lahat ay nangangailangan ng oras. Ngumiti ako, tiningnan ko ang anak kong mahimbing na natutulog sa bisig ko. Basta ligtas siya, kaya kong maghintay, kaya kong magtiis. Para sa anak ko, magpapatuloy ako. Pero hindi ko inasahan na, wala pang isang linggo, may isang stranger ang babae ang sumulpot sa gate namin, may buhat na maliit na babae, namumula ang mga mata at nagsalita ng isang bagay na parang sinaksak ang puso ko. Ikaw ba si Maya, ang asawa ni Marco? Ako ang dating girlfriend niya. Anak niya ang babae ko. Noong hapon na yon, katutulog ko lang sa may threshold. Ang anak ko sa bisig ko ay mahimbing na natutulog na parang isang anghel. Nang biglang may tumawag ng mahina sa labas ng gate na ikinagulat ko. Ate Maya, nandyan po ba kayo? Tumingala ako. Kinuyom ko ang mga mata ko. Tiningnan ko ang gate. Isang matangkad, payat na babae. Nakasuot ng lumang blouse, mabilis na nakabuhol ang buhok, may buhat na isang bata. Mga 3 o 4 na taong gulang. Mahigpit na niyakap ng bata ang leeg ng nanay niya. Ang 2 malalaking mata ay namumula, may pawis at luha sa pisngi. Tumayo ako at binuksan ang gate. Sinong hinahanap mo? Nagalinlangan ng babae, tapos nagtanong ng mahina.
Ikaw po ba si Maya, asawa ni Marco? Napatigilan ako. May hinala akong sumagi sa dibdib ko. Hinigpitan ko ang hawak ko sa anak ko. Umurong ako ng kalahating hakbang. Bakit? Yumuko siya. Kinagat ang labi niya. Nanginginig ang boses niya. Ako po si Hiyas, ang dating girlfriend ni Marco. At ito po ang anak niya. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Namutla ang muka ko. Nanghina ang tainga ko. Naging mapait ang bibig ko. Tinitigan ko ang bata. May kulot siyang itim na buhok, maliit na bibig, at matalas pero malungkot na mata. Mahigpit siyang nakakapit sa balikat ng nanay niya, nakayakap sa leeg niya, na parang natatakot na saktan ko siya o palayasin. Nauutal ako. Ang sinasabi mo, anak siya ni Marco? Tumango si Hiyas. Wala po akong intensyon na sirain ang pamilya niyo. Nanatili akong tahimik sa loob ng 3 taon. Pero ngayon, desperada na po ako. May sakit ang anak ko. Wala akong pera para sa bayarin sa ospital. At pinaalis na kami sa apartment dahil sa utang. Hinanap ko po si Marco, pero hindi po siya makontak. Sinubukan ko pong hanapin kayo gamit ang lumang address. Pasensya na po, wala na po akong ibang malapitan. Napatayo ako na parang bato. Ang bawat salita niya ay parang hiwa na tumatama sa puso ko. Ang asawa na balak ko sanang patawarin, ang lalaking nagpaiyak sa akin sa sulat niya, at ang lalaking balak ko sanang bigyan ng pagkakataon na yon ay may inilantad na tinago niyang nakaraan. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ni Marco? Tanong ko nang wala sa sarili. Noong nagsisimula pa lang akong magtrabaho, wala pa akong 20. Hindi pa kayo kasal noon. Lihim kaming nagkita ng mahigit 1 taon, tapos bigla siyang humiwalay. Nalaman kong buntis ako noong kasal na kayo. Hindi ko nagawang ipalaglag at hindi ko rin nagawang guluhin siya. Isinilang ko ang bata, nagtrabaho at nag-alaga. Pero ngayon, malubha ang sakit ng anak ko. Wala na akong magawa. Hindi na ako makapagsalita. Umurong ako papasok ng bahay, parang wala na akong kaluluwa. Kakauwi lang ng nanay ko mula sa palengke. Pagkakita niya sa namutla kong mukha, nagtanong, "Siya, anong nangyayari sa'yo? Sino ang nasa gate?" Hindi ako sumagot. Napaupo ako sa silya. Umiyak ako ng humiikbi. Pumasok ang babae, nakayuko, may buhat pa rin sa bata. Ang mga mata niya ay parang humihingi ng tawad sa buong mundo. Tiningnan ako ng nanay ko, tapos sumulyap sa babae at mabilis siyang lumapit para buhatin ang bata. Ang bata ay patuloy na umuubo, namumula ang muka. Aba, ang taas ng lagnat. Bakit hindi mo dinala sa barangay health center? Umiyak si Hiyas. Wala po akong pera. Humingi sila ng 400 piso bago ako i-admit. Humingi ako ng palugit, pero pinaalis nila ako. Balak ko po siyang dalhin dito. Umaasa akong maawa kayo at tawagan si Marco. Hindi nagatubili ang nanay ko. Sumigaw siya. Maya, kunin mo ang anak mo. Dadalhin ko ang babaeng ito at ang bata sa health center na malapit dito. Hindi pwedeng mamatay ang bata sa labas. Nagulat ako. Pagkatapos, parang robot, dali-dali kong niyakap ang anak ko at sumunod sa nanay ko. Habang si Hiyas ay nanginginig sa likod, nauutal sa pasasalamat. Sa health center, sinabi ng doktor na may severe pneumonia ang bata at kailangan ma-admit agad. Kinuha ng nanay ko ang wallet niya at binayaran ang bayarin ng walang sabi-sabi. Habang ako naman ay nakaupo sa hallway, magulo ang loob. Anong iniisip ko? Galit ako, masakit, pero nakapagtataka, naaawa rin ako. Naalala ko ang mga gabing yakap ko ang anak ko na nilalagnat sa isang malamig na kwarto. Ang mga pagkakataong umuwi ako mula sa trabaho, pagod na pagod, pero kailangan ko pa ring bantayan ang anak ko. At naintindihan ko si Hiyas. Tulad ko, isa siyang nag-iisang ina na walang kakayahan. Pero, di tulad ko, wala siyang sinuman sa tabi niya. Nang gabing yon, pag-uwi, kinuha ko ang telepono ko at nag-text kay Marco. Gusto mo raw magsimula ulit? Sige, magpaliwanag ka. Ang anak mo ay nasa ospital. Wala pang 1 minuto, nag-ring ang telepono.
Si Marco. Sinagot ko, malamig ang boses. Magsalita ka, nakikinig ako. Tahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita. Pumunta na ba si Hia sa'yo? Hindi. Pumunta siya dahil may sakit ang anak mo at dahil tumawag ako. Iginigiit ko ang bawat salita. Dahil nagtatago ka na parang duwag, kahit tatay ka. Hinihingal siya. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam na buhay pa ang bata. Nung sinabi ni Hias na buntis siya, akala ko trap niya. Sinubukan niya akong pilitin na hiwalayan ka at pakasalan siya. Tumanggi ako at tahimik siyang umalis. Akala ko nagpalaglag siya. Sumigaw ako. Gumagamit ka ng salitang akala para takasan ang responsibilidad mo bilang ama? Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Pinatawad ko na si nanay mo at balak ko nang bigyan ka ng pagkakataon. Pero itinago mo ang ganoong kalaking bagay. Nagpakatotoo ka na ba sa akin? Nanginginig ang boses ni Marco. Maya, nagkamali ako. Pakiusap. Hayaan mo akong makita ang bata. Aalagaan ko siya. Pananagutan ko. Huwag mo akong iwan. Ibinaba ko ang telepono. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako umiiyak dahil sa kahinaan, kundi umiiyak dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na huwag nang magpatuloy sa pagpapatawad ng walang kabuluhan. Nang gabing yon, sumulat ako sa isang papel. Ang mga tao ay pwedeng magkamali ng isang beses, pero wala silang karapatang lokohin ng iba habang buhay. Tinupi ko ang papel at inilagay sa mesa. Tiningnan ng anak kong mahimbing na natutulog. Pagkatapos, lumabas ako sa sala. Nakaupo pa rin doon si Hias. Ang mga mata niya ay parang humihingi ng tawad sa buong mundo. Mahina akong nagsalita. Ikaw at ang anak mo, manatili muna kayo rito ng ilang araw. Kapag gumaling siya, hahanap ako ng paraan para kontakin si Marco. Pero kailangan mong mangako na hindi mo isasali ang anak mo sa anumang pag-aagawan. Umiyak si Hias. Habang ako naman, alam ko na hindi na ako isang asawa na naghihintay sa kanyang asawa, kundi isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak. At kahit masakit ang katotohanan, naging mulat ako. Pagkatapos ng 3 araw na admit ang anak ni Hias, wala akong matinong tulog. Hindi dahil maingay ang anak ko, kundi dahil sa mga iniisip na bumabagabag sa akin, mabigat na parang bato. Hindi na ako umiiyak. Siguro, naubos na ang luha ko. O baka nasanay na ako sa sakit. Sa tuwing nakikita ko si Hias na pinapakain ng lugaw ang bata, pinupunasan ng pawis sa noo niya at inaalo siya tulad ng pag-aalaga ko sa anak ko, nalulungkot ako. Ang pagiging ina, anuman ang sitwasyon, ay pareho. Dedikado, nagtitiis, at nagmamahal ng walang pasubali. Tanghaling yon, habang naghahanda ako ng mga dadalhin sa ospital para kina Hias at sa anak niya, nagring ang telepono ko. Si Marco. Nagalinlangan ako sandali at pagkatapos ay sinagot ko. Nasaan ka? Ang boses niya ay paos at pagod. Barangay Health Center, kwarto numero 3, sagot ko. Wala nang sinabi pa si Marco. Mahina lang siya nagsabi ng, sige, at ibinaba ang telepono. Alam kong pupunta siya, at alam kong oras na para mag-usap kaming 3 ng malinaw. Nang magdilim, pumasok si Marco sa kwarto ng pasyente. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa mukha niya na ikinabigla ko. Ang lalaki sa harap ko ay payat, may balbas, gusot ang blouse, at ang mga mata niya ay may malalim na bilog. Hindi na siya ang maayos na lalaki na minahal ko, kundi isang taong dumaan sa bagyo at naghahanap ng daan pabalik. Binuhat ko ang anak ko at inalo ko ang maliit na silya sa tabi ng kama kay Marco. Pinapakain pa rin ni Hias ng lugaw ang bata. Nanginginig ang mga kamay niya nang makita niya si Marco. Hindi umiyak ang bata nang makita ang tatay niya. Sa halip, matagal niya itong tiningnan. Ang mga mata niya ay nagtataka, pero parang may pamilyar siyang nakita. Natahimik si Marco. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng bata. I'm sorry anak, talagang sorry.
Tumalikod si Hias, umiiyak. Nakatayo pa rin ako, mahigpit na nakahawak sa crib ng anak ko. Puno ng pait ang loob ko. Nagbitaw ako ng matatag na salita. Marco, umupo ka. Ngayon gusto kong mag-usap tayong tatlo ng malinaw. Walang paligoy-ligoy, walang pagtatago. Umupo si Marco. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin na parang isang batang naghihintay ng hatol. Tiningnan ko silang dalawa. Huminga ako ng malalim. Magtatanong ako at umaasa akong sasagutin niyo ng totoo. Una, tunay mo bang anak ang batang ito? Tumango si Marco ng walang pag-aalinlangan. Anak ko siya. Hindi ko itinatanggi. Tumanggo ako. Kalmado pa rin ang boses ko. Pangalawa, mula nang ikasal tayo, nagkita pa ba kayo? Mabilis na umiling si Hias. Hindi na. Pagkatapos niyang magpakasal, tuluyan na akong humiwalay. Hindi ko na siya kinontak. Umiling din si Marco. Sumusumpa ako. Hinding-hindi ako nataksil sa'yo. Huminga ako ng malalim. Nakatingin sa maliit na babae na sumususo sa daliri niya sa tabi ng nanay niya. At panghuli, ano ang gusto mo? Natigilan si Marco. Yumuko siya ng matagal at pagkatapos ay nagsalita ng naiiyak. Gusto kong bumawi sa kanya at sa'yo. Hindi ako humihingi ng tawad, pero gusto kong maging isang karapat-dapat na ama. Alam kong nagkamali ako at nawalan ka ng tiwala, pero umaasa pa rin ako ng kaunting pagkakataon para magbago. Tumanggo ako, tumayo, binuhat ang anak ko at nagsalita ng isang bagay na nagpatigil sa buong kwarto. Maghihiwalay tayo. Nagulat si Marco, namutla ang mukha niya. Noisy? Maghihiwalay tayo. Hindi dahil sa galit pa ako sa'yo, kundi dahil kailangan ko ng oras. Manatili ka sa tabi ng anak mo. Alagaan mo ang nanay niya kung may pagmamahal pa. At ako, aalagaan ko ang anak ko. Kapag nagkaroon ako ng sapat na tiwala na karapat-dapat ka sa aming dalawa, pag-iisipan ko ang pagbabalik. Pero ngayon, ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang pamilya na puno ng gulo at kasinungalingan. Nag-aalala ring nagsalita si Hias. Wala po akong intensyon. Itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Alam ko, hindi kita sinisisi. Mag-isa kang nag-alaga sa bata sa loob ng 3 taon. Karapat-dapat kang bigyan ng respeto. Pero umaasa rin akong maiintindihan mo. Huwag mong hayaang lumaki ang anak mo na may ilusyon na madaling bumalik sa dati. Niyakap ni Marco ang ulo niya. Nanginginig ang mga balikat niya. Naiintindihan ko. Kung yon ang paraan para maging ligtas ka, rerespetuhin ko. Tumanggo ako. Matatag ang tingin at pagkatapos ay lumingon kay Hias. Pagkagaling ng bata, tutulungan kitang makahanap ng matutuluyan. Hindi mo na kailangang umasa pa kay Marco o sa pamilya ko. Wala akong pakialam sa relasyon ninyo. Pero umaasa akong pananatilihin mo ang dignidad mo, tulad ng pagiging matatag mo sa loob ng 3 taon. Umiyak si Hias, pero tumanggo siya. Mahigpit na niyakap ang anak niya. Tumalikod ako at lumabas ng kwarto. Sa hallway, mahina ang ilaw, at malakas pa rin ang amoy ng disinfectant. Binuhat ko ang anak ko at inalo siya ng dahan-dahan. Mahimbing siyang natutulog. Ang maliit na kamay niya ay nakakapit sa damit ko, parang isang sinyales. Nay, huwag kang bibitiw. Hindi ako bibitiw. Pinipili ko lang ang paraan para magpatuloy nang hindi nawawala ang sarili ko. Pagkatapos ng pag-uusap naming tatlo sa health center noong gabing yon, parang nagkaroon ng panibagong simula. Walang nagsasalita, pero tahimik na tumahak ang bawat isa sa sarili nilang landas. Ang desisyon kong maghiwalay ay hindi isang katapusan, kundi isang kailangang pag-urong para magsimula ulit. Magsimula ulit sa sarili ko, sa anak ko na lumalaki araw-araw, at sa nawasak na tiwala na kailangan ng oras para gumaling. Pagkatapos ng 2 linggo, gumaling ang anak ni Hias. Tulad ng ipinangako ko, humingi ako ng tulong sa isang kakilala
para maghanap ng maliit at murang apartment para sa kanila, malapit sa palengke at sa lugar ng part-time job. Hindi ko na nakita si Hiyas pagkatapos noon. Siya ang kusang nagbigay ng distansya, hindi nag-text, hindi tumawag. Nirerespeto ko yon. Siguro naintindihan niya o baka alam niyang sapat na sa akin yon. Si Marco, simula noon, bumibisita siya sa anak namin isang beses sa isang linggo. Hindi siya natutulog at hindi rin siya pumapasok sa loob ng bahay. Karaniwan, umupo lang siya sa bangko sa labas. Naglalaro kasama ang anak namin ng kaunti at pagkatapos ay tahimik siyang aalis. Hindi siya nagsasalita ng marami. Hindi siya nagpapaliwanag. Tahimik lang siyang bumabawi. Hindi ako naging malamig at hindi rin ako naging masyadong malapit. May distansya sa pagitan namin, tulad ng isang gali sa pagitan ng dalawang ilog sa tagtuyot. Pwedeng hawakan, pero hindi pwedeng tawirin, maliban kung gusto naming dalawa. Isang umaga sa simula ng buwan, pumalik ako sa dati kong trabaho pagkatapos ng halos 4 na buwan na maternity leave. Pamilyar ang pakiramdam. Ang tunog ng printer, ang mga kasamahan na nagtatanong. Mahina akong ngumiti, tumango, sumagot ng ilang tanong, pero tahimik ang loob ko. Pakiramdam ko, nagbago ako. Hindi na ako ang dating Maya na laging umaatras para lang mapasaya ang iba. Bumalik ako na may desisyon na magsimula ulit, maging mas independent, mas maingat. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa preschool para sa application ng anak ko. Ngumiti sa akin ang principal at nagsabi, "Mas matapang ka na ngayon. Huwag mong kalimutang ang babae ay pwedeng traidorin, pero hindi mo dapat traidorin ang sarili mo." Tumango ako, lumuluha. Nang gabing yon, may dinala ang nanay ko mula sa bahay ng asawa ko. Sabi niya, "Bumisita ako kay Mang Jose kanina. Sabi ng doktor, stable na siya at malapit na siyang lumabas na ospital." Nakita raw niya si Aling Susan na naglilinis ng lumang bahay, humingi ng tulong para magwalis at doon muna sila titira. Ipinadala raw ni Aling Susan ang bag na ito para sa akin. Sabi niya, mga luma ko raw na gamit at isang kahon. Kinuha ko ang bag, pero hindi ko binigyan ng pansin. Hating gabi na nang buksan ko ang bag. Sa ilalim, may lumang kahoy na kahon na. Nakasara ng maigi. Binuksan ko at sa loob may ilang lumang papeles, isang maliit na notebook at ilang litrato. Nagtataka, binuksan ko ang notebook. Ito ang prenatal check-up record ko. Ang mga unang araw na buntis ako, bawat check-up, bawat reading, bawat schedule. May mga sulat sa gilid at sigurado akong sulat yon ni Aling Susan. Okay, normal ang tibok ng puso. Huwag masyadong umakyat sa hagdan. Tiyakin na maligamgam ang gatas bago pakainin ng bata. Nagulat ako. Akala ko wala siyang pakialam. Pero pala, alam niya at sinusubaybayan niya ang bawat hakbang. Binaliktad ko ang pahina at may nalaglag na litrato. Lumang litrato, kasal ni Mang Jose at Aling Susan. Sa litrato, nakatayo si Mang Jose sa tabi ni Aling Susan. Mukhang bata pa sila. Pero ang napansin ko ay isang babaeng nakatayo sa likod. Mahinang nakayakap sa braso ni Mang Jose. Malungkot ang mga mata. Hindi yon si Aling Susan. Nagulat ako. Sa ilalim ng litrato may sulat, "Nanay ni Maya." Nagulat ako. Sino si Maya? Ako ba? Hindi pwede. Kumuha pa ako ng isang papel na nakasingit sa notebook. Isang sulat kamay na magulo ang sulat. Parang isinulat ng taong may tinatago. "Jose, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak natin. Hindi ko na siya kayang buhayin. Hindi ako matatanggap ng pamilya mo, alam ko. Pero wala na rin akong kamag-anak. Pakiusap, hayaan mo siyang mabuhay ng maayos. Huwag mo siyang hayaang lumaki na parang anino. Kahit walang status, umaasa akong matawag ka niya kahit minsan na tatay. Feli." Nanghina ako. Anak ako ni Mang Jose. Dali-dali kong kinuha ang telepono ko, nanginginig
at tinawagan ng nanay ko. Nay, may kilala ka bang Mang Jose? Tumahimik ang nanay ko sa kabilang linya. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Nalaman mo na? Totoo ba, Nay? Hindi ako tunay na anak ni tatay? Oo, anak ka ni Mang Jose. Noong panahong yon, ang nanay mo, si Aling Feli, ay katulong sa pamilya niya. Nang malaman niyang buntis siya, pinalaya siya. Pagkatapos, ipinagkatiwala kanya sa Mang Jose at umalis na. Noong panahong yon, kosin ako ni Mang Jose sa malayo. Nakita kong nahihirapan si Mang Jose, kaya inako kita at dinala sa probinsya para alagaan. Napaupo ako sa sahig. Nagulo ang lahat. Ang binan ko, ang taong laging malayo at mahirap intindihin. Pala, siya ang tunay kong ama. Naalala ko ang mga pagkakataong tiningnan niya ako. Hindi mahigpit, pero hindi rin malumanay. Parang may tinatago siyang hindi niya masabi. Umiyak ako. Hindi ko alam kung dahil sa sakit, galit o awa. Kinabukasan pumunta ako sa ospital kung saan nagpapagaling si Mang Jose. Tumayo ako sa labas ng kwarto, nakatingin sa lalaking may puting buhok na nagbabasa ng pahayagan sa mahinang ilaw. Huminga ako ng malalim at kumatok. Tumingala siya at nakita niya ang mga mata ko. Natigilan siya. Lumapit ako at inilagay ang litrato at sulat sa harap niya. Tatay, hindi mo na kailangang magtago. Alam ko na. Natahimik siya. Pagkatapos ng ilang sandali, tinupi niya ang sulat na mumula ang mga mata niya. Humihingi ako ng tawad. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot ako. Natakot akong kamuhian mo ako. Wala akong lakas ng loob na tanggapin ka. Nang pinakasalan mo si Marco, lalo akong hindi nakapagsalita. Paano ko gagawin yon kung manugang na kita? Umiyak ako. Pero anak mo ako. Umiyak siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Pagbalik ko mula sa ospital, matagal akong nakaupo sa lanay. Ang anak ko sa bisig ko ay mahimbing na natutulog. Mahina ang simoy ng hangin sa hapon. Ang dilaw na sikat ng araw ay tumama sa hagdan. Pero ang loob ko ay parang may bagyo. Sino ako? Mula pagkabata hanggang paglaki, inakala kong ako ang tunay na anak ng nanay ko. Ang tanging anak na babae sa bahay. Lumaki ako, nag-aral, nagtrabaho at nagpakasal. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang pinagmulan ko. Pero ngayon, dahil lang sa isang kahoy na kahon, gumuho ang pagkatao ko. Hindi ako anak ng babaeng tinawag kong nanay sa loob ng 28 taon. Ako ang anak ni Mang Jose, ang biyenan ko, ang lalaking natatakutan ko, ang taong malayo sa akin, at ang taong pinagdududahan ko, pala, ay may kaugnayan sa dugo ko. Pakiramdam ko, wala ako. Masakit at nalulula, parang inaanod sa dagat. Nang gabing yon, nagdesisyon akong pumunta sa bahay ng asawa ko. Ang lumang bahay ay nalinis na para salubungin si Aling Susan. Wala nang mga kagamitan tulad ng dati. Mayroon na lang lumang mesa, creaky na aparador, at ang amoy ng amag ng isang pamilya na dumaan sa isang malaking problema. Pumasok ako. Si Aling Susan ay abala sa paghahanda ng simpleng hapunan. Isang mangkok lang ng gulay na may kalabasa at fried egg. Tumingala siya. Natigilan nang makita niya ako. Maya? Tumango ako. Hindi ako nagtanong agad, kundi umupo ako sa silya. Kumain na po ba kayo? Nagulat siya. Hindi pa. Kakatapos ko lang. Gusto mo bang kumain? Kukunin kita ng plato. Umiling ako. Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi ako umiiwas ng tingin. Pumunta po ako para magtanong. Alam niyo po ba ito noon pa? Nagulat siya. Ano? Kinuha ko sa bag ko ang litrato ng kasal, tamtutay vakunso kamtay, at inilapag lahat sa mesa. Ang tungkol sa akin, na anak ako ni tatay.
Alam ko na. Batay mat. Bantay kamdoy duaron len. Roy sung min gaik. Fatra ang tayong hukok. Sinong nagsabi sa'yo? Walang nagsabi. Nahanap ko lang sa kahoy na kahon na ipinadala nyo. Ang mga bagay na sinabi nyo na luma kong gamit. Naging tahimik ang kwarto. Tanging ang tunog lang ng luma at kalawang na orasan ang naririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga si Aling Susan. Nalulula ang boses niya. Oo, alam ko. Alam ko noon pa. Simula nang ipinanganak ka. Nagulat ako. Kaya bakit hindi nyo sinabi? Para saan? Para malaman ng mga tao na ako ang lehitimong asawa, pero ang asawa ko ay may anak sa katulong? Tumingala siya. Ang mga mata niya ay mapait at may galit. Hindi kita kinamumuhian. Kinamumuhian ko ang nakaraan na dinala mo. Sa tuwing nakikita kita, naalala ko ang nangyayari noon. Nang malaman kong may relasyon si Jose at si Aling Feli at nagbuntis, nagtiis ako. Nilunok ko ang kahihiyan para panatilihin ang pamilya na ito. Pero Diyos ko, niyakap pa rin niya ang batang yon. Sinabi niya sa mga kamag-anak na ampun lang daw. At ipinagkatiwala sa kasi niya na alagaan. Kaya ibinuhos ko ang galit ko sa'yo. Gusto kong makiganti sa pamamagitan ng pagiging masama, pag-insulto at paghamak sa'yo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko lang malampasan ang galit na yon. Alam kong wala kang kasalanan, pero hindi ako pwedeng ngumiti. Hindi kita pwedeng ituring na manugang tulad ng iba. Pagod na ako, Maya. Tumahimik ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang babaeng yon na dati ay maasim at masungit, na yon ay gusot na parang lumang tela. Yumuko siya sa malamig na mesa, hirap huminga. Lahat ng galit, pot at inggit ay lumabas na parang malakas na ulan na bumagsak sa tuyong lupa. Tumayo ako. Dahan-dahan kong kinuha ang sulat at litrato. Hindi po ako galit sa inyo. Pero mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Para sa anak ko. Hindi na ako ang manugang na nagtitiis. At hindi na ako ang anak na nagtatago sa anino ng iba. Ako si Maya. Isang ina. Isang babae, at ang tunay na anak ni Mang Jose. Tumalikod ako at umalis. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang hikbi. Hindi ako lumingon. Hindi dahil sa wala akong awa, kundi dahil alam kong ang pagpapatawad ay hindi na nakasalalay sa iba, kundi sa sarili ko. Kung paano ako mamumuhay pagkatapos ng lahat. Pag-uwi sa bahay, tulog na ang anak ko. Ang nanay ko ay nagtatahi pa rin sa tabi ng ilaw. Umupo ako sa tabi niya, mahina akong nagtanong. Nay, bakit po kayo pumayag na alagaan ako kahit hindi ako tunay na anak? Tumingala siya at ngumiti ng maamo. Dahil nakita ko sa mga mata mo na kailangan ka ng pagmamahal. Ang relasyon ng dugo ay tadhana, pero ang pag-ibig ay pagpili. Pinili kong alagaan ka. Hindi dahil sa may pumilit, kundi dahil gusto ko. Niyakap ko ng mahigpit ang nanay ko. Dumadaloy ang luha sa pisingi ko. Sa gitna ng lahat ng nawala at nasira, mayroon pa rin akong bahay. Isang ina na hindi ko kaano-ano, pero handang yakapin ako ng walang dahilan. Pagkatapos ng isang linggong mabigat na paghaharap kay Aling Susan, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Si Mang Jose, ang tunay kong ama, ay humiling na magkita kaming dalawa. Ang boses niya ay mabagal, mahina, pero matatag. Gusto kong mag-usap tayo ng totoo. Tumahimik ako ng ilang segundo at pagkatapos ay pumayag. Hindi dahil sa nagpatawad na ako, kundi dahil may mga tanong ako na alam kong kung hindi ko tatanungin na yon, hindi ko na malalaman ang sagot habang buhay. Tanghaling yon, umuulan ng mahina. Nagsuot ako ng manipis na jacket, nagsuot ng salakot, at pumunta sa ospital kung saan siya nagpapagaling pagkatapos ng atake sa puso. Siya lang ang nasa kwarto. Ang mahinang dilaw na ilaw ay nagpatingkad sa edad niya. Ang puting buhok niya ay magulo, ang mga mata niya ay may malalim na bilog.
Hindi na siya ang makapangyarihang lalaki na kinakatakutan ko. Siya ay isang ama sa unang pagkakataon na naghihintay sa anak niya na parang isang humihingi ng tawad. Pumasok ako at isinara ko ang pinto. Kami lang ang nasa maliit na kwarto. "Umupo ka, anak," sabi niya, iniiwasan ang tingin ko. Humila ako ng siya at umupo sa harap niya, mahigpit na nakahawak sa strap ng bag ko. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. "Salamat at dumating ka. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Masyado akong matagal na nanahimik." Tiningnan ko siya. Mahina ang boses ko. "Bakit hindi mo ako tinanggap, Tay? Kahit minsan lang, kahit isang maliit na salita lang sa dilim." Yumuko siya. Nalulula ang boses niya. "Dahil duwag ako. Dahil natakot ako. Akala ko kung tatanggapin kita, magugulo ang buong pamilya. Si nanay mo, si Aling Susan, kung malalaman niya, hinding-hindi siya mapapatawad. At si Marco, paano niya tatanggapin na ang kapatid niya sa ama ang magiging asawa niya?" Nagulat ako. "Kapatid ko si Marco?" "Oo, siya ang anak namin ni Aling Susan. Hindi kayo iisa ang nanay, pero iisa kayo ng dugo ko." Parang sinakal ang puso ko. Ako, si Maya, ang anak niya kay Aling Feli. At si Marco, ang asawa ko, ang kapatid ko sa ama. Diyos ko, bulong ko, hawak ko ang ulo ko. Bakit hindi mo kami pinigilan? Bakit hinayaan mo kaming mapakasal? Dahil hindi ako naglakas loob na magsalita. Akala ng lahat, ampun ka lang. Nang ipinagkatiwala ka sa akin ni Aling Feli, hindi pa alam ni Aling Susan. Pinakiusapan ko ang kasing ko na alagaan ka. Pagkatapos, nang malaman ni Aling Susan, itinago niya rin. Sabi niya, kung kasal na kami, wag nang ipaalam sa iba ang kahihiyan na ito. Kaya pareho kaming nagtago. Hindi ako makapaniwala. Isang ama, hinayaan ang anak niya na lumaki at ipakasal sa sarili niyang kapatid sa ama nang walang babala. Tumayo ako. Kaya ang lahat ng pinagdaanan ko sa loob ng maraming taon ay dahil sa pananahimik mo. Hinayaan mo akong magdusa, mainsulto, ituring na manugang na walang kwenta sa sarili mong bahay. Yumuko si Mang Jose, tumulo ang luha niya. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Akala ko ang pananahimik ang paraan para panatilihing payapa ang lahat. Pero hindi ko inasahan na magiging ganoon kasakit ang kapalit. Ngumiti ako ng mapait. Ang kapalit? Muntik na akong mawalan ng panganay dahil sa paglalagay ng gamot ng stepnanay ko. Nabuhay ako sa pag-aalala araw-araw. Tumbila kay Guy Trongmat ka Chong. Nagpatawad ako, nagtiis ako. Pero sa huli, ang lahat ay dahil lang sa moksutat bozaw sutdoy. Tumingala siya. Nagmamakaawa ang boses niya. Maya, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kung hindi mo ako matawag na tatay, hayaan mo akong bumawi. Gusto kong ilipat sa iyo ang huling lupa namin sa probinsya para may matutuluyan ka at hindi ka naaasa sa kahit sino. Para malaman mo na hindi kita iniwan ng tuluyan. Nagulat ako. Ito ang lupa na ibinibenta ni Aling Susan, pero walang gumili dahil malayo at masama ang lupa. Pero para sa akin, ito ang huling ari-arian na natira sa biyenan ko, ang taong ama ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa tingin mo ba, gusto ko pang tumanggap ng kahit ano mula sa isang taong umagaw ng kabataan at pagkababae ko? Tumahimik siya. Huminga ako ng malalim, umiiyak pero matatag ang boses ko. Hindi ko kailangan ng lupa at hindi ko rin kailangan ng tawad. Ang tanging kailangan ko ay hayaan mo akong mamuhay ng normal, hindi na nag-aalala sa magugulo kong pagkatao. Kung gusto mo talagang gumawi, mamuhay ka ng maayos sa natitirang buhay mo. At ako, mabubuhay ako para sa sarili ko, para sa anak ko. Sapat na yon. Tumayo ako at lumabas. Sa likod ko,
Umiyak si Mang Jose. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang makapangyarihang lalaki sa bahay ay umiyak na parang isang batang ilabandona. Nang gabing yon, yakap ko ang anak ko sa tabi ng kama. Mahimbing siyang natutulog. Ang bibig niya ay sumususo ng mahina na parang nananaginip ng isang bagay na matamis. Pumasok ang nanay ko, umupo sa tabi ko at hinaplos ang likod ko. "Hindi ka galit sa angay, ha?" Umiling ako. "Galit? Pero ano pa ba ang mapapala ko sa galit?" Sabi nila, mahirap kalimutan ang dugo. Pero kung walang pagmamahal, ang dugo ay titulo lang. Nagpapatawad ako hindi para maging payapa siya, kundi para gumaan ang loob ko. Ngumiti ang nanay ko ng maamo. "Talaga palang naging matatag ka na." Ngumiti ako. Tiningnan ko ang anak ko sa bisig ko. Mahina akong nagsalita. Tuturuan ko siyang magmahal, pero hindi maging bulag. Magtiwala, pero kailangang intindihin at magpatawad kapag alam niyang totoo ang pagsisisi ng tao. Naalala ko pa rin ang hapon na yon. Ang kalangitan ay kakaibang madilim, hindi umuulan, pero mabigat ang ulap na parang naghihintay ng malakas na hangin. Naglalaba ako sa labas nang bumalik ang nanay ko. May hawak na supot ng gulay at may kakaiba sa mukha niya. Lumingon ako at nagtanong, "Nay, anong nangyayari?" Tiningnan niya ako ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang supot ng gulay sa mesa, kumuha ng isang maliit na papel. "May nagpabigay sa'yo." Kinuha ko. Binuksan. Iilan lang ang linya. Nanginginig. Magulo. Pero nagpatigil sa akin. "Pwede ba kitang makita? Ako si Feli. Bukas 4:00 ng hapon sa Koy Ngon Tea House sa dulo ng Antim Bridge." Tumingala ako. Tuyo ang bibig ko. Siya yon. Tumanggo ang nanay ko. Nagpunta siya sa palengke. Nagtanong sa mga matatanda at nahanap niya ako. Nagulat din ako. Puting-puti na ang buhok niya. Payat na. Sabi lang niya, "Hindi ko kayang tingnan ang mukha ng anak ko, pero may kailangan akong hingin sa kanya." Tapos, ibinigay niya ang papel na ito. Hinigpitan ko ang hawak ko sa papel. Wala akong masabi. Parang may libong tanong ang sumisigaw sa puso ko. Bakit siya umalis? Bakit siya bumalik pagkatapos ng halos 3 dekada? Alam ba niya ang pinagdaanan ko? Pero may maliit na bahagi sa akin ang biglang gustong makita ang taong nagbigay buhay sa akin, Duchy Motlan. Kinabukasan, ipinagkatiwala ko ang anak ko sa nanay ko. Bago ako umalis, tiningnan niya ako na parang sinasabi, "Kung masakit, huwag kang magpumilit. Pero kung kaya mo, hayaang matapos ang lahat ng malinaw." Dumating ako sa Koy Ngon Tea House ng 10 minuto ng maaga. Ang tea house ay nasa gilid ng ilog, may bougainvillea na kulay pula, ilang lumang silya at mesa. Ang amoy ng tsa ay kumalat sa hangin. Eksaktong alasmato, isang babae na nakasuot ng salakot ang pumasok. Nakasuot ng dark brown na damit, may hawak na lumang cloth bag. Nang tumingala siya, agad kong nakilala ang mga mata niya. Kamukha ko. Malalim, malungkot at nagdududa. Hindi ako makasabi ng nanay. Umupo lang ako at naghintay. Matagal siyang nagsalita. "Salamat at dumating ka. Nanay, sorry. Sa loob ng 30 taon, hindi ako naglakas loob na bumalik. Natakot ako. Natakot akong makita kang lumalaki nang hindi ako matawag na nanay. Natakot akong kamumuhian mo ako." Nagsulat ako ng daan-daang sulat at pinunit ko rin. Tumayo ako sa labas ng eskwelahan mo. Tinitingnan ka mula sa malayo, pero hindi ako naglakas loob na lumapit. "Bakit ka umalis?" Tanong ko, nalulula ang boses ko. "Nang ipinanganak mo ako, bakit hindi mo ako kinuha? Bakit hinayaan mong iba ang mag-alaga? Para lumaki akong hindi alam kung sino ako?" Yumupo siya. Tumulo ang luha niya sa mesa. "Nang ipinanganak kita,
Mahirap ako at tinanggihan ako ng pamilya ng tatay mo. Wala akong trabaho, walang bahay, walang sinuman sa tabi ko. Naisip ko noon, mas maganda kung ibigay kita sa tatay mo. Ayaw kong lumaki kang mahirap tulad ko. Pero hindi ka rin inalagaan ng tatay mo, ipinagkatiwala ka niya sa iba. Mapait ako. Kaya, para saan ako ipinanganak? Hindi na siya makasagot. Inabot niya sa akin ng isang lumang notebook, kulay asul, may gusot na sulok. Binuksan ko at ito ay isang diary. Sa bawat pahina, bawat taon, isinulat niya. Ngayon, 5 taong gulang na ang anak ko. Narinig kong magaling siya sa klase, grade 7 na. Nakita ko siyang naglalakad sa palengke, nakasuot ng puting damit. Siguro 4th year high school na. Nagbasa ako at hindi ko napigilan ang pag-iyak. Ang babae na akala ko ay nakalimutan na ako, pala ay tahimik na sinusubaybayan ang bawat hakbang ko. Hindi naglakas loob na tumawag. Hindi naglakas loob na makita. Diary lang ang paraan para panatilihin ang koneksyon. Tumingala ako. Bakit ka bumalik na yon? Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang kamay ay payat at magaspang. May stage 4 cancer ako. Wala na akong matagal na oras. Hindi ako humihingi ng tawad. Humihingi lang ako na makita ka ng ilang beses pa. Mayakap ang apo ko ng isang beses at aalis na ako ng payapa. Natigilan ako. Nararamdaman ko ang sakit sa puso ko. Parang sinakal. Pero sa gitna ng sakit, may isang bagay na humupa. Parang matagal ng sugat na naghihilom. Inilagay ko ang kamay ko sa diary. Pumunta na po kayo sa bahay. Hindi ko po sigurado kung madali ko po kayong matawag na nanay. Pero papayagan ko po kayong manatili hanggang sa huling sandali nyo. Umiyak siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na ina sa harap ko. Hindi perpekto, puno ng pagkakamali, pero nanay ko. Pagkatapos ng 3 araw, dinala ko si Aling Feli para tumira sa nanay ko. Ang babae na tahimik na nag-alaga sa akin na parang tunay na anak. Ang 2 babae, 2 Faith, ay magkaharap sa hapagkainan. Walang galit, walang pot, tanging pag-iintindi at pagpapatawad. At sa mga huling araw niya, tinahi ni Aling Feli ang mga damit ng apo niya. Bawat isa, bawat panyo, at tahimik siyang umalis sa isang umaga ng Oktubre, nang sumikat ang araw sa lanay. Umalis siya ng walang pinagsisisihan, at mas gumaan ang loob ko kaysa kailanman. Pagkatapos umalis ni Aling Feli, naalala ko pa rin ang huling sandali. Hinawakan niya ang kamay ko, mumite, at mahinang bumulong. Salamat at tinawag mo akong nanay. Niyakap ko siya. Wala nang galit, wala nang pot, tanging pasasalamat at panghihinayang. Kahit huli na, alam ko na kung sino ang nanay ko. Nagkamali siya, pero hindi siya tumakas. At ako, pagkatapos ng lahat, pinili ko ring wag magtanim ng galit para maging payapa ang kaluluwa ko. Pagkatapos ng libing ni Aling Feli, umuwi ako at inayos ang lahat. Ang anak ko ay mahigit 8 buwan na. Nagsisimula na siyang tumayo. Nay! Nay! Ang tawag niya sa tuwing papasok ako. Sa tuwing tatawag siya, ang puso ko ay puno ng tiwala. Ang nanay ko, ang nag-alaga sa akin mula nang ipinanganak ako, ay tahimik pa ring namumuhay ng maamo. Hindi niya binabanggit ang nakaraan at hindi niya ako pinipilit na bumalik kay Marco. Sinasabi niya lang, mabuhay ka para sa sarili mo. Walang pwedeng mabuhay para sa'yo. Si Marco ay regular pa ring bumibisita sa anak namin bawat linggo. Mas tahimik siya ngayon, mas seryoso. Hindi na nagte-text ng mahahaba. Walang pagmamakaawa, walang pagrereklamo. Sa tuwing darating siya, naglalaro lang siya kasama ang bata ng sandali at pagkatapos ay tahimik siyang aalis. Alam niyang sinusubukan ko siya at ako rin, kailangan ko ng oras para maging kalmado. Isang hapon sa simula ng tagulan, inabutan niya ako ng isang papel. Ang desisyon niyang ibenta ang lumang bahay ng mga magulang niya para makabili ng maliit na lupa sa labas. Sapat na para magtayo ng bagong bahay.
Hindi niya ako pinilit na bumalik. Sabi lang niya, kung sakaling gusto mong makasama ulit ako, may isang kwarto doon para sa inyong magina. Kung hindi, umaasa akong mamuhay ka ng maayos at matatag. Alam kong karapat-dapat ka. Kinuha ko ang papel. Wala akong sinabi. Pero sa loob ko, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naging payapa ako. Nagdesisyon akong lumipat ng trabaho malapit sa preschool para madali kong sunduin ang anak ko. Nagtatrabaho ako sa umaga at sa gabi yakap ko ang anak ko habang natutulog. Bawat hakbang ko ay pinag-iisipan ko ng maigi, hindi na padalos-dalos at hindi na bulag. Isang beses, habang buhat ko ang anak ko sa palengke, may isang matandang babae na nagtitinda ng gulay ang nagtanong tungkol sa asawa ko. Mahina akong nagumiti. Siguro nag-aaral pa siyang maging disenteng tao. Nagumiti ang matanda at hindi na nagtanong. At pakiramdam ko, gumaan ang loob ko. Pasko na noon, hindi ako umuwi sa bahay ng asawa ko at hindi rin ako umuwi sa probinsya. Nanatili ako sa nanay ko, naglinis ng altar, nagbalot ng puto bumbong at nagwalis ng bakuran. Sa gabi ng Noche Buena, binuhat ko ang anak ko sa labas. Tiningnan namin ang mga fireworks na nagiliwanag sa kalangitan. Bumulong ako. Bagong taon na, anak. Mabubuhay tayo ng maayos. Walang sakit, walang iyak. Mabubuhay ng buo at disente. Tumawa ang anak ko at hinalikan ako sa pisingi. Sa sandaling yon, naintindihan ko na basta may anak ako at nanay, sapat na ako, mas mayaman kaysa sa kahit sino. Tag-init na noon nang formal kong pinirmahan ang divorce papers ni Marco. Hindi dahil sa wala na akong pagmamahal, kundi dahil alam kong may mga basag na kahit kumpunihin, hindi na babalik sa dati. Umupo siya ng tahimik, pumirma, at mahina siyang nagtanong, magiging masaya ka ba pagkatapos nito? Tiningnan ko siya at tumango. Masaya na ako. Ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng lalaki sa tabi, kundi sa pag-alam na karapat dapat kang mahalin at maglakas loob na mamuhay para sa sarili mo. Yumuko si Marco, hindi umiyak, hindi nagreklamo. Naintindihan niya, tulad ng pag-intindi ko, na ang pag-ibig, minsan, ay hindi kailangang pahabain, kundi kailangang tapusin sa tamang oras para panatilihin ang huling respeto. Pagkatapos ng 3 buwan, lumipat kami ng nanay ko at ng anak ko sa isang maliit na bahay sa gilid ng ilog. Ang lugar na pinang-arap kong may maliit na harden, ilang gulay at mga batang naglalaro. Nagtanim ako ng succulent sa bintana, nag-alaga ng ilang isda sa planggana sa labas, at bawat umaga, nagtitimpla ako ng mainit na tsaa at nakaupo ako, nakikinig sa anak ko na nakikipag-usap sa lola niya. Hindi kailangan ng malaking bahay, hindi kailangan ng lalaki sa tabi para matawag na pamilya. Kailangan lang ng mga taong nananatili ng totoo. Dumaan ako sa napakaraming bagay. Isang kasal na akala ko'y matatag pero puno ng kasinumalingan. Isang pamilya ng asawa na may maraming hidden corners. Isang pagkatao na itinago sa loob ng 30 taon. Isang nanay na akala ko'y nawawala pero lumabas sa huling sandali ng buhay niya. Ang lahat ay parang isang bagyo pero hindi ako bumagsak. Dahil naintindihan ko na walang pwedeng mabuhay sa buhay niya sa pamamagitan ng pag-asa sa iba, at lalong hindi siya pwedeng maging masaya kung patuloy niyang yayakapin ang nakaraan. Pinili kong bumitiw para maging malaya ako. Pinili kong magpatawad para gumaan ang loob ko. At pinili kong mamuhay ng may buong tapang bilang isang babae na nasaktan pero hindi bumagsak. Ang buhay ni Maya ay isang paglalakbay na puno ng luha kaysa ngiti, mas maraming pait kaysa tamis. Pero ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay hindi ang pinagdaanan niya, kundi ang paraan ng pagtindig niya pagkatapos ng lahat. Si Maya ay pinagtaksilan ng asawa na pinagkatiwalaan niya ng lubos, nasaktan ng bina na tinuring niya bilang tunay na nanay, at maging ang pagkatao niya ay itinago sa loob ng maraming taon. Pero sa halip na mamuhay sa galit, pinili niyang bumitiw, pinili niyang magpatawad at magpatuloy. Walang sinuman sa atin ang pwedeng pumili kung saan tayo isisilang. Pero may karapatan tayong pumili kung paano tayo mamumuhay.
Huwag mong hayaan na agawin ng sakit ng nakaraan ang kinabukasan mo. Ang babae, anuman ang edad niya, may asawa man o wala, ay may karapatang maging masaya, mahalin, at maging master ng sarili niyang buhay. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, may mga pagkakataon na parang hindi na natin kaya pang magtiis. Pero basta may kaunting tiwala, isang dahilan para magpatuloy, tulad ng pagmamahal ng ina at anak, tulad ng pangarap na mamuhay ng totoo, lahat ng bagyo ay pwedeng malampasan. Hindi natin kailangang maging isang great person. Kailangan lang nating mamuhay ng totoo sa ating puso bawat araw. Maglakad gamit ang sarili nating mga paa at maniwala na magiging iba ang bukas. Iyon na isang tapang na. Mahal na mga manonood, kung ang kwento ni Maya ay nakapagpagaan ng loob ninyo, kung nakita ninyo ang sarili ninyo sa kwento, pakiusap, pindutin nyo ang subscribe button para patuloy na subaybayan ang mga kwento ng buhay na puno ng damdamin. Ang bawat subscribe, bawat share ninyo ay inspirasyon para patuloy kaming magdala ng mga tunay, malalim at makataong kwento. Sama-sama tayong makinig, makiramdam at magpatuloy sa buhay na ito ng may magaan na puso. Maraming salamat at makikita ko kayo sa susunod na mga video. Naway maging payapa, malakas at masaya kayo.